guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start sa ating reading, gusto ko lang po i-share ngayon muna sa inyo itong chakra. Nag-print out po ako. And then, marami po kasing nag-send ng email at saka sa aking Facebook din, nagtatanong about sa chakra, lalo na kung paano ma-open ang third eye, paano magiging spiritually awakened, paano i-align itong 7 chakra. Marami, sari-saring tanong, Yung iba sa inyo, sinagot ko na, at alam ko naman, yung iba sa inyo may calling talaga, pero doon po, sa talagang ngayon nyo lang nalaman, na meron palang ganito, gusto ko lang po explain sa inyo about sa chakra, At para maiwasan nyo rin ang gumawa ng negatibo. Actually po, hanggang dito po yan So, meron po tayong lower part na chakra. Ang middle kasi is yung heart natin, So, meron tayong 3 sa baba, na which is ito ang Muladhara. Ito po ang root chakra natin. Nandito yung self-esteem, survival. And then, yung pangalawa naman natin is Swadhisthana. Ito yung sacral chakra, yung sexual desire, yung galit, yung anger mo. And then, itong Manipura, ito naman ay ang solar plexus, willpower, self-acceptance. And then, ito ang heart, ang pinakagitna, So, itong heart natin, ito yung Anahata. Love, compassion, emotion, forgiveness. And then, dito naman yung lalamunan, yung ating throat chakra, which is Vishuddha or Vishuddhini. Marami siya kasi Hindu ang mga dito, Pero sa English, ang tawag dyan is throat chakra, which is, ito ang nagre-refer sa communication, And then, dito, yung third eye, sa noo natin. Which is, ito naman is Ajna or Agna, depende kung ano yan, kayo na bahalang which is, ito yung third eye, ito yung tinatawag dito, yung spirituality, yung awareness mo. And maraming explanation about dyan, At isa na doon ay ang sense of time, okay? Kasi sa third eye mo, marami kang ma-experience dito, lalo na kapag tumaas ang iyong energy, ang iyong vibration frequency. And then, etong pinakatuktok natin, ito po ang Sahasrara. Ito ang crown chakra. Ito ang pure consciousness. Ito na yung way mo para makakontak ka kay God. Okay? Christ consciousness po ito. Mapapalaya mo na ang sarili mo kapag na-activate mo ito. Pero ang pag-activate nito, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan yan ma-purify mo lahat. Okay? So sabi ko kanina, andito ang center, ang ating heart chakra, So meron tayong 3 lower and then 3 upper. So yung lower na chakra natin, kapag ikaw ang tao na mahilig magmura, mahilig kang mag-complain, mahilig ka sa gossip, chismis, maninira, mga negatibong pamamaraan na ginagawa mo, palagi ka naghahanap ng kung anong excuse, meron kang addiction, may pagkagumon ka sa pera, gagawin mo ang lahat para lang masunod yung sarili mong desire, yung self-desire mo, nagja-judge ka sa mga tao, matapobre ka, lahat ng negatibong pag-uugali na andito. So, ibig sabihin, unbalanced ka. Dito ka lang. Pero may tao rin naman na gumagana yung kanilang part dito. So, merong taong ganun na may parte lang ng mga chakra nila ang activate. Meron 3 dito, meron pa minsan-minsan eto, dati ganyan siya, tas bukas ganito, So, ang pinaka sa spiritual awaken po, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan lahat yan balance. And yung yin and yang mo, kailangan balance din. Yung feminine energy mo at yung masculine energy. Kaya nga pag nagdasal tayo, di ba, nag-i-start tayo sa noo, which is ang ating third eye. In the name of the Father, and ang dapat, yung dito sa baba, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, eto yan. Cross, sign of cross. Diba? Medyo tabingi. Ayan. Yan ang talaga, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Okay? So, kailangan balance yan. Paiikutin mo yan. Alam mo yung mayroon laruan ng mga bata, di ba? Parang LAC, yung pag-iihipan, tapos umiikot. Ganon ang gawin mong image visualization dito. So, kailangan yan i-activate mo. Okay? At maraming way para ma-activate mo yan. At naandito na sa crown chakra ang moksha. At naandito naman kasi ang kundalini, yung sinasabing ahas. So, paaakyatin mo yung ahas na yan. Yan, paakyatin mo siya hanggang sa crown chakra mo. And then, pag umabot naman, pabababain mo naman siya papunta rito. Ganyan. So, ganyan siya. Para ma-balance mo ang iyong lahat, 7 chakra. Actually, marami pang chakra iba, no? Pero ito lang ang pinaka-main na nasa loob ng katawan natin at ang crown chakra is nasa tuktok ng ulo natin. Okay? So, yan ano. At ang sabi kong kanina, dito ang lower part, ano? So, ang upper part naman, yan yung mga positive thinking na tao. Na which is, kailangan maging positive ka para ma-reach mo itong crown chakra. Okay? Kailangan palagi ka naghahanap ng good opportunity, good abundance, kasaganaan, mga ganyan, ano? Ano pa ba? Nagbibigay ka ng pagmamahal sa kapwa mo, ano, iniintindi mo yung kapwa mo, nagpaparaya ka. Hindi ko naman sinasabi magpapakamartir ka na tipong isa-sacrifice mo yung sarili mo, ano. Pero kailangan balansehin mo pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa sarili mo. Ano? At importante diyan palagi ka magpapasalamat sa maliit na bagay, kahit ballpen lang, ano? Kahit na bago mo itapon ito, sabihin mo, ay natuyo na yung ano, hindi na siya sumusulat. Bago mo siya itapon, magpasalamat ka sa kanya. Thank you at syempre nagamit mo siya, 'di ba? So, yung mga karamihan sa mga tao hindi alam 'yan. Pero kasi ito bago mo naging ballpen to, maraming pinagdaanan to, 'di ba? May pangalan pa dito, may maraming ingredients na ginamit dito na which is nanggaling yun sa kalikasan natin, ano? Sa earth, sa mga mineral, sa lupa, sa kahoy, sa plastic, 'di ba? So kailangan pasasalamatan mo. Malaking tulong yan sa'yo, sa iyong chakra, yung pasasalamat mo sa lahat ng bagay. Okay? Kahit na sabihin mong afford mo, hindi yun ang problema doon. Kaya afford mo, hindi, kailangan magpasalamat ka. Okay? At saka sa mga sitwasyon, kaganapan, na kailangan intindihin mo yung kaganapan. Huwag kang kakampi lang sa isa, kakampi din sa ano, or aanihin mo lang yung sarili mo. Kailangan marunong kang mag-accept. Kasi ang heart chakra natin dito is acceptance, forgiveness, love, which is dito rin ano sa ating Manipura, acceptance dito, self-acceptance. So mayroon mga ganong tao ano, depende yan ano sa araw ng sa paggising mo sa umaga, ano, kung anong mararamdaman mo yan eh. Yan ang sinasabi na kailangan talaga maging aware ka sa emosyon mo dahil yan ang chakra, yan ang umiikot. Okay? So, yan lang muna ang maibibigay ko sa inyong example or explanation, ano? Kasi mahaba yan. Pero, may reading kasi tayo ngayon. So, hanggang dito na lang. Malamang na ipopost ko rin itong explanation na to sa mga iba pang zodiac sign, ano? Pero, ngayon, ang masasabi ko lang, ano, para mas mapabuti nyo po ang inyong buhay, maging aware po kayo sa chakra nyo. Sa everyday na kinikilos nyo. Lalo na yung mayroon ng calling, ano, nakakatanggap na kayo na parang, ang tawag dito, parang meron akong third eye, parang nag-open yung third eye ko. Yung iba kasi, direktahan dito, agad nararamdaman, ano, pero bigla rin naman nawawala. So, kung ganun, nauna yung dito ng third eye nyo, mas maigi na simulan nyo dito. Importante kasi, ma-awaken nyo ang inyong kundalini. Ma-align nyo yan. So, mahabang proseso po yan. Pero ang para mapaganda nyo ang inyong chakra, ay yung inyong pag-uugali. Okay? Kailangan po talaga stay positive. Dahil ito po ay mga kabanalan. Banal po to. Divine po to. Okay? Hindi lang basta ano to. Kaya, yung ibang, kahit na sabihin mo, ay bata pa lang ako, may third eye na ako. Kahit na po, kailangan mong ma-purify yan. Dahil, kung dito lang, mayroon kang third eye, pero ang lower chakra mo ang gumagana, nang kukulam ka, nang gagayuma ka, then hindi ka banal, hindi ka divine. Hindi yan sa universe. Malamang na pinaglalaroan ka lang ng mga negatibong enerhiya, negative entities. Okay? So, ganyan po yan guys, ano? So, move on na po tayo sa ating reading.
Capricorn, alamin natin yung malamang na mangyari sa'yo this time. Yung natitira pang 2 linggo, natitira pang araw ng buwan na ito. Ano? Malamang na mangyari sa'yo. Alamin natin yung overall energy mo. Kasama na rin syempre yung sa person mo. Ano? Kaya may karelasyon ka man o hindi. Then yung money career mo. Okay? And Capricorn, as usual, sinasabi ko na maging open mind kayo, Capricorn, thank you nga pala sa pag-send ng mga question. Na next time po, pipili ulit ako, lalo na kung yung iba sa inyo, na hindi makapag-request ng personal reading. So, mag-send na lang po kayo ng question nyo. Mag-leave po kayo sa comment section para mapili ko po kayo. Kasi ngayon po, hindi po ako nag-o-offer ng free reading. Pasensya na po, masyado pong busy, masyado pong hectic ang ating schedule. At doon po sa mga umu-order ng Power Stone Bracelet, katulad po ng sabi ko sa inyo, lalo na sa mga bago ko pong subscriber na hindi nakakaalam, hindi po talaga ako nagbebenta ng maramihan. Siyempre, kailangan pang gawa ng ritual, orasyon yan, di ba? So, hindi bargain yan. Dahil, talisman mo yan Kumbaga, agimat mo yan So, hindi binabargain ng agimat. Kaya, hindi po talaga ako nagbebenta ng maramihan na Power Stone Bracelet, Abangan nyo na lang po, At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng pagmamahal sa inyong sarili, Capricorn. Yan ang importante. Hindi selfish lang, hindi po selfish yan. Self-love ang kailangan. Okay? At kaya ka narito sa channel ko kasi naghahanap ka, 'di ba? Ng kasagutan. Malamang na may pinagdadaanan ka. Okay? At yung buong reading, malamang hindi sa'yo mag-resonate. Pero, talaasan mo lang ang intuition mo. Malamang na yung gabay mo, pinapunta ka rito para makakuha ka ng hint, ng clue, ng idea. Okay? So, alamin natin ang iyong enerhiya, Stone people, vigilance. Ayan, vigilance. Spring, equinox, rebirth. Rebirth. Ocean, ebb and flow, ebb and flow. So, Capricorn, sa tatlo nating baraha, meron tayong Stone People, Spring Equinox, Ocean, Capricorn. Nakikita ko sa'yo ang positivity dito sa baraha na to. Freedom, fun, success. Makakakita ka ng mga tao na nakakaakit sa mga happy vibes nila. Maakit mo sila or ikaw mismo maaakit ka nila. Kasi meron sila mga ganong positive energy, good vibes. Or kayo mismo ng person mo ito, Pareho kayong nasa happy vibes, easy lang kayo, positive energy, or meron kayong mga aatiran na celebration dito. Celebration, magbabantay itong person mo sa'yo. Kahit saan. Gusto niya palagi nakabantay sa'yo. Or kayo mismo ng person mo, Ikaw, maghahanda kayo. Siguro, mag-organize kayo ng party, salo-salo, or kung ano mang celebration. Baka meron sa inyo birthday ng person mo, or birthday mo. Magbabalak siguro kayo na mag-outing siguro, Diyan, mag-outing kayo sa beach. Yung iba sa inyo, At itong person mo, or malamang ikaw rin, Kasi ang ganda ng itsura mo dito.
gusto mo siguro ng mga surprise. Yan, ganyan. Sino-surprise ka or malamang itong person mo, gusto niya sino-surprise ka, ano? Which is kung ikaw ang may asawa, may karelasyon, in a relationship, ano, nakakita ko na masaya naman kayo. Positive ang barahan nyo dito, ano. Kung dati, may mga naranasan ka na hindi maganda, or yung relasyon mo mismo, hindi maganda, ano, nakakita ko na mawawala na yan. Dito, mawawala. Hahayaan mo na lang mag-let it flow yan. Matutunaw, maaagos, and may isasaayos mo naman. Or kung kayo ng person mo, no? Let's say, hindi pa kayo naghihiwalay, o ayaw nyo maghiwalay. Nakakita ko kung before, meron kayong mga alitan, di pagkakasundo, then eto yung panahon na may sasaayos nyo naman. Magkakaintindihan kayo. Ano? Kung meron ka ding sama ng loob sa person mo, or nagkaroon siya ng sama ng loob sa'yo, magkakaayos kayo. At malamang kayo mismo, ano? Or ikaw, Capricorn, ikaw mismo, gagawa ng paraan. Magpapatawad. Kasi nga, mukhang maganda talaga ang iyong aura dito, ano? Ito yung mga kasalukuyang oras, panahon, linggo, araw. Kaya, madali sa iyong magpatawad kasi positive ka. Ano? If ever na meron ka mga hidden issue o itong person mo, malamang na hindi ka patawaran pero magkakaroon ng liwanag. Lalabas yan. Lalabas yung liwanag dyan. Parang bukang liwayway. Na siguro nagkaroon kayo ng misunderstanding. Akala mo ganito, ganyan. Ngayon pala, ayun. Nagkamali pala ako ng aking pag-aakala. Yan ang ma-realize mo sa panahong ito, ano? Capricorn. Then, doon naman sa mga Capricorn na another lang, baka iba sa inyong single, ano? Para makarelate naman yung iba din, ano? Sabihin, ma'am, wala pa po akong person, wala pa akong karelasyon. Alamin din natin yan dito sa ating baraha. Fire. Ampula mo dito, Fire. The child. The rattle. The rattle. Di ba yung rattle, ito yung sa yung sa mga bata nilalaro. Pero din shaman kasi, di ba, yung pinapaikot. Tapos yung ganyan, tapos tumutunog dito yung dalawang Pero anyway, in-explain ko lang naman, Capricorn. Naging malungkot ka siguro sa past mo, Pero, maging single ka man or in a relationship ka man, nabulol na naman. Ako, pasensya na. Katatapos lang ng Japanese na client ko. Ngayon nakakita ko sa mga baraha mo, malaking kagalakan. Kasi di ba yung mga bata, pag binibigyan mo ng laruan, pinapatunog mo. Natutuwa sila, dito sila na-attract sa So dito ko nakakita, ang validation ko, Capricorn. Kung meron ka sariling validation, ikaw na lang mag-validate, Pero dito nakakita ko malaking kagalakan at kaligayahan ang magaganap sa iyo sa mga oras na ito, sa linggong ito, sa panahong ito. At ang person mo, kung hindi mo nakikilala to, ngayon pa lang siya makikilala, at nakikita ko, tapat ito sa iyo. May dala siyang pagmamahal talaga sa iyo. Or meron siyang ipagtatapat na malalim. Serious. At kung ano man ang ipagtatapat niya sa iyo, tingin ko naman tatanggapin mo. Kasi meron ka ring pagmamahal sa kanya. Kaya medyo mabigat ang usapin niyo. Pero
tatanggapin mo to. Malamang yung ipagtatapat niya sa'yo is past na istorya ng buhay niya. Kaya makakaramdam ka ng awa, mas lalong titibay yung pagkakagusto mo sa kanya. At saka Capricorn, sa mga panahon na ito, makakaramdam kayo ng fulfillment. Mamumulaklak ang inyong pagmamahalan. Kaya dapat enjoy the blessings. Kung positive energy ka na, tuloy-tuloy mo na. Okay? Huwag ka nang magpaano sa mga taong mga negatibo. Magpahawa, kumbaga. Tuloy-tuloy mo na yung positivity mo, yung positive energy mo, yung magandang aura mo. Para mas lalo mong tamasahin yung blessings na darating sa iyo sa mga panahong ito. Okay? Additional lang. Hindi. Ito ang gusto kong gawin. Additional lang na baraha kasi medyo dito yung dalawa. Kuha lang ako ng para sa single ito ha. Dalawa lang. Just to confirm lang naman yung iba sa inyo. Baliktad. Enlightenment. Pursue spiritual growth and animal bond. Stand up for all animals. Yes, ito naman sa single. Kaya may makikilala kang tao na malamang ano ba masasabi ko dito sa barahang ito? Kasi dito lumilipad yung mga ibon Ito rin may pakpak siya, palipad siya rito. Kaya masasabi ko dito, validation ko, yung iba sa inyo, hindi lahat. At hindi ko rin alam kung paano mo ito makikilala. Pero, mayroon taong darating, makikilala mo, at mabilis ang takbo ng inyong samahan, Dito ko nakakita na nagliliparan. Kumbaga, magiging love at first sight, na mangyayari iba sa inyo, Or baka diretsong kasalan pa ang mangyari dito sa inyo. Agad-agad, mauwi kayo sa talagang, itong makikilala mo, itong during ng period na to, mauwi talaga kayo sa, baka magkaroon agad kayo ng baby, karoon ka agad kayo ng baby, dahil nga sa sobrang attraction nyo sa isa't isa, magkakaroon kayo ng physical connection, at malamang na mauwi agad kayo sa pagbubuntis or makabuntis. Kasi sa simula pa lang, parehong alam nyo na mukhang magkiklik ang isa't isa. Meron kayong instant na ganong klaseng feelings. Hindi lahat yung iba sa inyo. Okay? Take what resonate. And, maring sa pagtatagpo nyo ito, makakaramdam ka na yung person na makikilala mo, ma-feel mo, ang sarap pala nitong kasama. Ang sarap pala nitong kajaming. Para mo lang siyang barkada, parang walang ilangan. Alam mo yun? Pare sabay-sabay kayo nagliliparan dito. So malamang yung iba sa inyo, magiging close mo rin yung barkada niya, or yung mga barkada niya, magugustuhan ka, magiging close ka rin. So walang hassle. Malamang family rin niya. Hindi lang basta may mga ibang tao na kasama dito. Sinabi ko lang barkada, kayo na bahala malamang na ang magiging labas mo dito is masarap kang kausap, masarap kang kajaming. Kaya dito rin sa spring equinox na natin, maganda. Tingnan mo, may butterfly, may rabbit, mayroon pa siyang mga nakasabit na kung ano-ano ditong mga parang may manok na hindi ko maintindihan. Well, anyway, kung masasabi ko dito, kung ano yung mga klaseng barkada
or siguro iba co-worker pa siguro, ng kung sino man yan. Sa madaling salita, madali kang makasama. Yan ang nakakita ko. May mga tao na maganda ang dating mo sa kanila, yung aura mo. At malamang kayo din pareho ng person mong ito, no? Maganda ang vitality niyan dalawa. Move on tayo sa inyong money at saka career. Parang madilim ang ating baraha ngayon, ang ating light. The Ancient Ones. The Arrow. The Arrow. Pareho din Pareho din na nakakita ko at actually ito reddish ang color mo dito. And the Ancient Arrows. Tagumpay ang nakikita ko sa'yo dito Ito na yung panahon. Ito na yung sinasabi na darating ang mga bagong pagkakataon. Ito na yun. At nakakita ko sa'yo dito, mapupuno ka ng optimismo at magiging masigasig ka. Kasi nga maganda talaga ang aura mo, positive ka talaga. Kaya sinasabi sa'yo dito ng baraha, magiging handa ka. At magagawa mong tumalon at gawing matagumpay ang anumang proyekto ang kinasasangkutan mo. Lalo na sa trabaho mo, Kaya mong targetin yan. Kung may project ka, kaya mong targetin yan. Kahit ano pang klase yan. Kasi, Capricorn, i-maintain mo lang yung ganyang klaseng aura mo. Darating sa'yo ang kasaganaan, ang abundance. Hindi lang ngayon to. Hanggang sa susunod mo pang Kaya nakakita ko. Tingin ko sa'yo, Capricorn, enjoy ka sa mga trabahong ginagawa mo. Hindi naman mga, gano'n ba karami trabaho. Baka iba sa inyo, double work, Meron ka pang isa dito, meron ka pang isa dito. Pero nakakita ko, enjoy. Kung ano man ang ginagawa mo, enjoy ka. Nagiging, ka dito nagiging playful ka. Naglalaro ka. Hindi mo nararamdaman yung pagiging trabaho talaga. Alam mo yun? Kasi, nagmumula yan sa feelings mo Positive energy ka kasi. Pag negatibo ka, trabaho. Pero positive ka, kaya parang, alive. Alive ang energy mo. Motivated, happy ka, masigasig kang tao. Baka yung iba sa inyo, sa career mo, nakakaramdam ka ng spiritual at material na kasiyahan. Kasi naandito yung enlightenment, So, dito ko nararamdaman yan sa'yo. Meron ka ganong klaseng kasiyahan. At ang isa pang pahiwatig ng baraha, maganda ang samahan mo sa mga tao sa paligid mo. Capricorn. Kaya, kung ikaw ay naghahanap ng bagong trabaho, pwede rin. Good timing din. Targetin mo nga lang. Kailangan meron ka talagang ang tawag vision sa kung anong tatargetin, papanain mo. Kailangan mo yun. Then which is good timing naman para sa'yo. Ayan, nakikita ko. Move on naman tayo sa iyong money. Kasama pa yan lahat, yung ating mga baraha, Dahil dyan dumadaloy ang iyong enerhiya. Kasi positibo ka talaga. Clarity. Talagang bilog yung mga umaano sa iyo, Forgiveness na baraha. Sa money mo. Pareho din.
Actually, eto rin ang maging klaro ka nga. Eto rin kasi ang tamang panahon ng pakikipagsapalaran mo. Halimbawa, gusto mo ng negosyo. Gusto mong mamumuhunan ka. At anong uri ba ng mga hakbangin ng yung kung ano man ang gagawin mong pamamaraan sa paghahanap ng pera, paggawa ng pera, dapat klaro ka dun. Dapat maisaayos mo yun. Kaya ito rin, pareho din, target no? Clarity. At saka, merong mga tao man na umagaw ng pera mo or nanloko sa'yo or kung ano man yan, tingin ko naman kung may kaguluhan before, tingin ko naman maisasaayos nyo yan. Baka yung mga kamag-anak mo, family mo, friend mo, co-worker mo, kung meron kayong issue sa pera, maisasaayos nyo naman yan. Malamang ng iba magkakaroon ng kapatawaran dahil meron tayong forgiveness. And then magiging klaro naman, lahat na. Kung may mga utang ka or loan sa bangko or bahay, dapat unahin mong tugunan yon. Ito ang higit na kailangan mong unahin, sa higit sa ano pa man, tingin mo, huwag kang gumastos ng kung ano-ano, ng pera mo. Alam mo, tingnan mo sa bahay mo, kasi meron ako dito nakakita na parang meron siya natagpuan na bright na liwanag dito, Masasabi ko dito, tingnan mo yung loob ng bahay mo, bag mo, loob ng bahay mo, bag mo, or yung person mo, sa bahay nyo, sa kwarto nyo, sa sulok-sulukan. May makikita kang pera. Parang naliliwanag doon, uy, may pera pala ako dito. Ganun. Meron ka sigurong naitago or mga gamit na pwede mo namang maibenta, mapagkakakitaan. Ngayon, hindi mo pa siguro namamalaya, ay, meron pala akong ganitong klaseng bag, ay, meron pala akong ganitong klaseng sapatos, damit, or etc. Wallet, mga ganyan, or maliit na savings, Dapat makaramdam ka ng saya, nang sa ganun, hindi bumaba ang iyong enerhiya, Meron kang matatagpuan sa loob ng bahay mo na masasabi ko na may karugtong to sa magiging mo to financial mo to Then alisin mo yung palaging mag-aalala sa pera, alam mo yun. Kung totoo meron ka naman pera, kaya lang iniisip mo pa rin yung next month magkano kaya yung ganito, ganyan. Huwag ka mag-alala sa future, ka lang sa present mo, yun, para hindi bumaba ang iyong energy, hindi ka maging negatibo. Huwag mong sayangin ang positive energy mo sa pag-aalala ng mga bagay-bagay na hindi naman nagaganap sa kasalukuyan mong sitwasyon. Yung iba sa inyo, mayroong anumang mga nakatagong, kung ano man nakatagong kadahilanan na may kaugnayan ito sa inyong pananalapi, nakikita ko na merong mabubunyag, matutuklasan nyo to sa mga panahong ito. Kaya malamang na ito ang mangyayari sa linggong ito, bago matapos ang buwan na ito. Merong kayong matatagpuan or merong pera na mabubunyag. O baka iba sa inyo maalala nyo, ay, meron pala akong pinautang sa ganito. Basta meron kayong matutuklasan dito. So, yan na ang malamang na mangyari sa mga panahong ito. At hanggang dito na lang ang ating reading. Capricorn, maraming salamat sa oras na inilaan nyo. At nagpapasalamat din po ako sa inyong like, share, comment, at sa mga cross-watcher ko, maraming salamat po at naligaw kayo sa aking channel. Sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.